Tanungin ko lang, meron ba pagbabago sa lifestyle ng mga Duterte? Kasi 'di ba 'yan yung ano, 'yan yung pinu-push na narrative ng mga DDS na the life of the Duterte was simple at saka humble humble lang. Pero dito kasi alam niyo guys, dito kasi sa numbers, I believe that numbers don't lie, first. And second, di kasi imposible na totoo yung sinasabi nila sa publiko kung merong mga numerong nagpapatunay na hindi. Yun yung malaking tanong sa akin, eh. 'Di ba parang lumalagay na nagbabalat kayo, yun ba yung tamang term sa 'di ba? And you're just portraying kung ano lang ang gusto ng tao na makita sa'yo. Pero sa kabila nun hindi pala totoo. Interesting. Tama din, eh, maganda yung statement na yun ano, kasi nasa batas yan ng AMLAC. Ang covered lang nila ng covered transaction sa nilabas nila AMLAC report is any transaction above 500,000. So, hindi puwedeng sabihin ng kampo ng mga Duterte na parang sobrang bloated or sobrang laki nung mga transaksyon na wala namang basehan or sabihin na natin walang katotohanan, in-exage lang yung numbers. Kung ganito pa, ganito yung nakita natin above 500,000 na mga transaction, 600 plus na finlag ng AMLAC, what more? Yung mas marami pang transaction less than 500,000 na hindi natin alam at hindi nare-report sa AMLAC. For sure mas marami yun. But the question is, gaano karami? 'Di ba? Ano ba 'yan? Parang natututo ako ta's napapatanong ako, na-e-excite ako na magkaroon ng trial sa Senado pero mas dumadagdag ng dumadagdag yung question ko about dito sa bank statement na ito at, AMLAC report. Grabe ano, just learning from the commissioner itself na auditor talaga for her professional life. Pala katindi ang pag-aanalisa ng mga auditor sa mga bank statement or sabihin na natin sa salin ng, kapag may investigation na ginagawa ang COA, you never thought how deep kung paano nila pag-aralan yoong salin. 'Di ba, napupunta sila ng Register of Deeds, yung mga pagmamay-ari ng mga politiko, titignan din nila yung iba pang mga asset, tapos kung may negosyo, tapos mina-minus pa yung sahod. Dami po palang numero. Sabi ko nga interesting, very interesting. Sabi ko nga sa inyo na share ko 'tong reaction video na 'to kasi ang dami ko personally, dami ko po interesting. Luxury life ng mga politiko hindi nakalagay sa salin. So it means to say, there is still a big question kahit mismo sa dokumento ng salin na maaring every politician, I'm not talking about just the Duterte. Ibig sabihin meron pa rin palang loophole coming from the commissioner na kung extravagant lifestyle or luxury lifestyle ng mga politiko, eh kaya din pala nilang hindi ilagay sa salin. Interesting. Now I understand. A lot of the anti-Duterte faction, mga kritiko ng mga Duterte, they have been talking about this, yung pagbalik at pagpunta at pagbalik ng mga Duterte, the whole family. Pati yung apo niya na I think kongresista rin, yung papunta't either it is a private or passenger plane, first business or economy class. I think pati pagbabayad ata ng mga, lawyer ni Duterte dito sa ICC at saka yung pagbabayad din ng lawyer ni VP Sara dito sa impeachment, I doubt na inilalagay nila yan sa salin kasi that is ano, eh, I don't know if yun na expenses pero I think that's part of a luxury. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.